Hello, good day. Welcome sa basic networking series natin. So, punta tayo ngayon sa part 2 ng video series natin, yung mm, configuration ng basic home network. So, kung gusto nyo ako sundan sa video series na ito is kailangan natin ng yung basic na tool requirement. So, ito siya, desktop computer or laptop computer at least quad core with 8 gig na RAM and 100 gig disk space. So, pwede kayong gumamit ng packet tracer. Search nyo na sa Google yung packet tracer. Then, yung unang result doon kay NetAcad. Punta lang kayo sa NetAcad na site, then mag-register lang kayo. Then, pwede nyo na i-download si packet tracer. Yung gamit ko sa lab na ito is IBNG. IBNG. More on that, magpo-post tayo ng video sa IBNG installation ng sa PC. Meron na kasi tayong installation sa bare metal bare metal, so magagawa tayo ng installation sa PC pati si GNS3. Yan. And paano mag-load ng mga images. So suggested na image yung BIOS o kaya IOL na images para lightweight. Kung meron kay LiveGear, ito yung suggested na model 3560, 3750 tsaka 3850. Itong mga model na ito maganda. Kompleto yung hanggang IE level. Kung mag-Cisco kayo, hanggang IE level to pwede. Then, sa LiveGear, 1900, 2600, tsaka 2900. Ang suggested is itong mga model na ito. So, nasa production pa to. Sa corporate environment, mga corporate network na doon pa yan. Sa mga end devices naman, is yung VM ng virtual machine ng Windows 10 or Windows 7. So, suggest ko Windows 7 para lightweight, or kung specific yung paggagamitan is Windows 10. Sa mga next videos natin is gagawa tayo ng Windows Active Directory server. So gamit tayo ng 2016 or 2019 na Active Directory Windows 2019 server. Gagawa tayo ng Active Directory server, DNS tsaka intranet mail server. So gagawa tayo ng common na enterprise class na network na usually nakikita sa mga business setup settings. So si Windows server kasi yung yung usually nasa nasa corporate environment. Tapos sabay yung mga network devices is usually Cisco, ano ba yung mga devices na iba, Juniper, and etc. HP, Aruba, yun yung mga devices. So alos karamihan Cisco. Sa corporate na control ng network is yung control ng user is si Active Directory. Then sa security videos natin is gagamit tayo ng Linux host, particularly si Kali. Kasi si Kali is built-in na sa kanya yung mga yung mga security tools. So yun yung gagamitin natin sa pag-audit and pag-test ng network security natin. Kung gusto nyo ng lightweight yung mga host nyo, is pwede kayong gumamit ng built-in, kay Packet Tracer meron na siyang built-in na PC, yung mga PC na devices, pwede nyo lagyan ng IP address, etc. KiBNG meron din siyang BPC, pati si GNS3 BPC. So ito pwede nyo gamitin sa end host devices nyo para lightweight siya. So proceed tayo sa sa task natin. So yung task natin is build a flat network using 192.168.20.0/24 network. So ito daw yung network natin, 192.168.20.0/network 24 network. So yung subnet mask niyan is 255.255.255.0 yung /24. So ito yung network address as defined by subnet mask. Then yung 0 to 0 to 255. Sa range na yan, ang pwede natin gamitin sa host is 1 hanggang 254. Since si 255 or all ones,
sa host part, yung all 1 sa host part, 1 sa host part is broadcast siya. Yung all zeros naman sa host part is network address. Network yan. So, hindi natin pwedeng gamitin yung 0 tsaka yung 255. 1 up to 254 lang yung tawag dyan is usable IP sa subnet. So, yung pwede natin gamitin is 192.168.20.1 hanggang 254. Out of that daw, yung task natin is carve out natin yung address na 100 hanggang 254, 100 up to 254 is i-reserve daw natin yan para sa dynamic host. Dynamic host. So, yung mga dynamic host, i-assign natin yan sa mga PC. Mga PC natin. Mga workstations. Magagawa daw tayo ng DHCP server. So, meron tayong DHCP server dito. Then si DHCP, ang purpose ni DHCP is siya yung magbibigay ng IP address doon sa mga host na walang IP address. Yan. Yun yung trabaho ni DHCP server. Siya yung magbibigay. Kasama sa ibibigay niya, siyempre yung IP address, unique. Bibigay ni DHCP unique. Sa local subnet yung IP from ano yung range natin? 100 up to 254. Yan yung pamimigay na information ni DHCP. Kasama dyan yung subnet mask. Yung subnet mask natin yung 255.255.255.0. Ano pa yung kasama? Yung default gateway information. Default gateway is 192.168.20.1. Then yung DNS 8.8.8.8. Ayan yung information na ibibigay natin from DHCP server, ipapasa sa mga computers. So more on DHCP server sa mga next videos natin, kasama siya sa mga IP services na video natin. Then ano pa yung gagawin natin? So naggawa na natin to task na to. Then i-allocate daw natin yung yung space na 192.168.20.0 hanggang 192.168.20.99 for statically configured devices. So si 1.99 is reserved para sa static. Ang purpose ni static is dun sa mga importanteng device sa network natin. So good network design practice yun. Yung mga devices mo is i-configure mo siya statically yung IP address. Let's say si DHCP server mo, yung mga server mo, yung interfaces ng mga router mo, kung meron kang printer dito, is static mo yung printer mo. Ang purpose niyan is para pagka nag-restart yung device is hindi magbabago yung IP address ng mga importanteng network devices mo. Let's say meron kang print service dito, yung IP address niya is dynamic. Pag dynamic yung IP address niya, let's say 192.168.20. Sabi natin 101. Then pinatay mo si printer. Tinorn po si printer. Then yung IP address nag-expire na yung list is binawi na ni DHCP server. Then may nagbukas ng panibagong PC dito, yung address niya is binawi na rin ni DHCP server. Pagbukas niya, may chance na yung IP address na inallocate para dun sa printer is mapunta na sa kanya. So wala na tong IP address na to, nasa kanya na IP address. Kung yung software mo is nakapoint, yung print software mo, nung install mo siya, nakapoint siya sa 101, then nung pagbukas mo ng printer, 105 na siya, yung sa software mo 101 pa rin. Pagka print mo, nagbago na yung IP address, so hindi na gagana yung print service mo. So naligaw na yung traffic mo, so mag-error na yung print mo, cannot find printer. Yun ang magiging error niyan, network not found.
So, kaya yun ang ginagawa, kaya ini-static yung mga devices sa network, yung mga importanteng devices na nag-offer ng network services. Basta merong network services o kaya importanteng device like interface ng router is dapat statically configured siya. Static dapat. Static dapat. Yung mga dynamic lang, yung mga host devices na okay lang na magbago yung IP address. Yan. Yun yung purpose ni static tsaka ni si dynamic lang para madali lang maglagay ng IP address ng information kasi marami tong information. Kung ilalagay mo to sa let's say 200 na computer is mahirap isa-isahin yung computer. Akit ka pa ng kabilang floor, sa kabilang floor. Hindi katulad ng pagka-connect sa network. Pag connect niya sa network is meron na siyang automatic na IP address. Pag yung network pala walang DHCP server, tapos sabay walang naka-configure na manually configured yung IP address niya, si operating system magre-resort sa automatic IP addressing na scheme. Tawag sa kanya APIPA. APIPA. Automatic Private IP Address. Yung address na ibibigay sa iyo is nasa range na 169.254.0.0 hanggang 255.255.255. Yan yung IP address na ibibigay sa iyo. Ang purpose niyan is para makapag-communicate sila kahit walang DHCP server o kaya hindi siya statically configured. Yan. Si APIPA. So, ang next task natin is test host-to-host connectivity. So, iti-test daw natin yung connection ng mga host natin tsaka yung connection natin sa gateway. So, iti-test natin yan kung ping na natin yung isa't isang computer. So, gagamit tayo ng ping na utility. Then, configures router interface facing the LAN to IP address 192.168.20.1/24. So, itong interface daw na to ni router is ko-configure daw natin na 192.168.20.1. Siya si default gateway natin, di ba? Yan yung default gateway natin. Drawing natin na mas malaki. Ito yung router natin. Ito yung switch. Ito yung mga devices natin. Then nakakonect tayo kay internet ISP. Etong interface daw na to is i-configure daw natin na 192.168.20.1. So siya si default gateway natin. So ang purpose ni default gateway is yung traffic dito sa side ng LAN natin, kung intended palabas ng network is kay default gateway natin ipapasa yung traffic. Let's say meron tayong traffic na 192.168.30.0. Since 192.168.20.0 tayo, magkaibang network. Ito network to, ito network. So magkaiba siya, 20, 30. So kung merong route si router natin diyan, is ipapasa niya yung traffic. So kung yung default gateway natin si 20.1, kung merong traffic na intended para kay 30.1 is sa kanya natin ipo-forward. So kung meron siyang route doon, is ipo-forward niya doon. Kung wala, magre-reply siya na hindi reachable yung network na yon. Ganun. I-drop niya yung packet and i-reply niya na hindi niya alam kung saan dadalhin yung traffic. Yun yung purpose ni default gateway. Si router, ang purpose ni router is sinesegment niya yung one or more network. Let's say ito. Diba sa diagram natin 192.168.20.0 yung network, then 192.168.30 network. Para makatawid ka sa kabilang network, dadaan ka sa router. So kailangan mo ng router pag mag-communicate ka sa kabilang network. Yun yung trabaho ni router. Sinesegment niya yung network. So ito si network A, ito si B, siya yung nagko-connect, interconnectivity ng network. Yun yung purpose ni router. Then isa sa mga purpose niya is binibreak niya yung broadcast domain. Sa network natin na 192.168.20.0,
Itong area na to, yan yung broadcast domain o yung scope ng local network natin na 192.168.20.0. So hanggang dyan lang umaabot yung broadcast natin sa part na yan. Then ang next task natin is configures router's interface facing internet to 174.25.16.2.0. So i-configure doon natin tong interface na to na 174.25.16.2.2 pala. Sorry. Configure doon natin yung interface natin na 174.25.16.2. So itong IP address natin is static to. So minsan pagka nag-connect ka kay ISP, bumili ka ng plan, minsan dynamic yung ibibigay sa iyo or bibili ka ng static na IP address. Kung dynamic yan, si ISP yung magbibigay sa iyo ng IP address. Since sa case natin is static tayo, ito yung IP address na i-configure natin, 174.25.16.2. And since static tayo or allocated sa atin yung IP address na yan, pwede nating i-register yan sa domain registry. Let's say, sabi natin si mycompany.com, i-register natin, pwede nating i-point yun dun sa IP address natin na 174.25.16.2. So, yung public IP address is unique yan. Kung public yung IP address mo, wala kang kaparehong IP address na ganun sa buong mundo. So, sa'yo lang yon, ikaw lang ang meron nun. So, let's say, niregister natin yung 174.25.16.2 sa mycom.com is pagka meron kang visitor, let's say, merong gustong mag-visit, meron kang website dito, meron kang web server, may gustong mag-visit dun sa domain mo, mycom.com, pag tinype nila sa browser nila yan, is ipo-point dun sa IP address na ito. So, itong IP address na ito is i-register yan sa DNS registry. Sa DNS registry, sa root DNS registry, or kung anong level yung DNS registry. Then, yung information na yan is ipapasa-pasa yan sa mga iba-ibang DNS servers. Ipapropagate, papasa-pasa yan. Then, pagka merong user na gusto mag-visit sa website mo, let's say, tinype niya, mycom.com, yung PC niya is magpe-perform ng DNS query. Magtatanong ng DNS query kung sino yung DNS server nila. Then, itatanong kung sino ba si, ano bang IP ni mycom.com. Then, yung DNS server na pinagtanungan niya is kung meron siyang DNS record nung 174.25.16.2 or si mycom.com, is ipo-forward niya na yung DNS entry dun sa nagre-request. So, ibibigay niya si mycom.com, siya si 174.25.16.2. Since nabuo mo na yung kailangan mong information para makapag-forward ng traffic sa mga devices, kasi yung mga devices, hindi naman nila alam yung mycom.com. Ang kailangan nila yung IP address para mapagpasa ka ng traffic sa network. So, since meron ka ng, ito yung destination IP mo, yung pupuntahan, destination, pwede nang i-forward yung traffic papunta kay mycom.com or 174.25.16.2. Since alam na yung IP address, pwede na ipasa. Then, hanggang sa makarating yan sa router mo, then si router mo, check niya since yung traffic na na-receive niya is merong destination port na port 80 or web, since web browser yung ginamit nito, magre-reply yung web browser doon sa loob ng network. Then si web browser is magre-reply papunta doon kung meron siyang route. Yun. So, ganun nangyayari yung trabaho ni DNS server tsaka yung pag-travel doon sa service na web. Yan. So, more on this, static port, static not address translation. Then, ito mga mga IP services. More on that sa mga next videos natin.
Then next task natin, so yun yung trabaho ni DNS server. Nire-resolve niya yung human readable readable domain name into IP address. So kaya ginagawa yan is mas mahirap kasing tandaan yung IP address, di ba? Puro numbers kesa dun sa domain name. So mas madaling i-type yung domain name, kunyari let's say facebook.com, kesa dun sa IP address ni facebook.com na let's say 120.50.5. Pag tinype sa browser yung facebook.com, i-resolve yan sa 120.5 something kung ano yung IP address ng server ni Facebook. Same with other browser. So ganun yun. Kung mail yung gamit mo, si google.com, pupunta ka sa mail niya, or ki facebook.com, pupunta ka sa mail niya, talagyan mo ng colon na 25. Same yan dito sa, let's say ang IP address ni facebook.com is 120.50.5, then yung port niya is 25 na destination. So ganun yun. Nire-resolve lang ni DNS yung human readable na domain name into IP address. Yun yung trabaho ni DNS server. Punta tayo sa next task natin, yung ano ba yung next task natin? So, na-configure na natin yung interface na to. Ang next task natin is configure the router so that host from LAN subnet can access the internet using router's IP. So, ang task daw natin is i-configure daw natin yung router natin para yung mga devices daw natin dito sa loob ng network na merong private IP address 192.168.20.0 is maka-access daw ng internet using router's IP address, yung IP address na ito. Since public IP address to, ito yung gagamitin natin sa internet. Ito yung gagamitin natin sa internet. Since itong IP address natin na ito is hindi pwedeng lumabas ng internet yan or ng public IP address space since private IP ito. More on that sa IP address classes natin tsaka sa subnetting na videos. Since private IP address ito. So hindi siya dapat nasa public. So gagamit tayo ng service na Network Address Translation Overload o yung tinatawag na Port Address Translation. Yan yung gagawin niya. Ang nangyayari dyan is let's say etong si host na to, si .20 192.168.20.20 pupuntang internet. Ito yung boundary natin. Pupunta siya ng internet is mag-send siya ng traffic. Yung interface na ito, yun yung gagamitin para makipag-usap kay internet. So let's say si 192.168.20.20 ang pupuntahan niya is ito yung source IP, destination IP. Let's say si google.com. Since web traffic to, ang port na destination dyan is 80. Ito random port, let's say 5,000. Ang gagamitin nitong IP address pagdating dito sa part na to is si 174.25.16.2 colon, let's say ginamit niya port 5,000, tapos sabay ang destination IP niya is si google.com colon 80. So yung pabalik na traffic naman from Google, yung source IP si google.com colon source port 80, tapos sabay yung
destination IP is si 172.25.16.20.5000. So, yun yung return traffic pabalik sa network mo. So, kung titignan nyo, silang dalawa yung nag-uusap. Ito, tsaka ito. Pero yung route, yung traffic nag-originate dito. So, si router na, yung traffic na ito, yung session na ito, is siya na yung bahalang magbalik ng traffic paloob ng network. So, ito yung sa loob ng network natin. Ito yung outside natin. Ito yung inside. Sabay, ito yung sa global natin. So, ganun yung nangyayari sa kanya. Si interface, kinakausap si Google. Yung host naman, kinakausap si router na local. So, kaya tinawag siya na port address translation kasi isa lang yung IP address na gagamitin mo. Then, iba-iba yung port. Let's say, si .30 nag-open din na session sa web 192.168.30 at 20.30:5001. So gumamit siya ng ibang port. Then yung destination IP is si google.com:80. So yung traffic i-forward ng IP address na ito yung nasa labas 174.25, magagawa siya ng panibagong session .16.2:5001, then i-forward niya kay google.com port 80. So ayun yung traffic. So ang nagka-classify nung kung para kanino yung kaninong traffic is yung port. So itong port na 5,000 na to, yung traffic na ito, yung session na ito, is ipapasa niya kay 30. Yung 5,000, ipapasa niya kay 20. So, para, yung purpose ni port is para hindi magkapalit-palit kung kaninong session nagbibilong yung session na yun. So, let's say, nag-open din si 20.30:5005. So, maglalagay siya dito ng 16.2:5005. 174.25.16.20, then kay google.com. Then yung pabalik na traffic is ganoon din, ilalagay lang yung specific na port number dun para dun sa specific na session. So ang ano niyan is session. Ayan yung session na tinatawag sa upper layer protocol. Kinokontrol ni TCP. Yun yung session. Ayan yun. Para hindi magkapalit-palit yung traffic. Kaya hindi kayo nagtataka pag nag-open kayo ng browser ng window. Kahit mag-open kayo ng maraming browser ng window, hindi nagkakapalit-palit yung traffic or hindi nagkaka-jumble dahil doon sa session na ginawa using ports. Etong ports para na to, yung range na yan, 5,000 up. Ang tawag dyan is ephemeral ports or yung mga ports na isang beses mo nang gagamitin, discard mo na. Pagkatapos ng session, hindi ikikip ni host yung session na yan, hindi niya hijackin yan, bibitawan niya na kagad yan. So, single use lang siya. Ang tawag sa kanya is ephemeral or minsan mo lang gamitin. Yung port na 80, nasa 1024 yata hanggang pababa. Yan yung tinatawag na well-known ports. Well-known, sulat natin maigi. Well-known ports. Ito yung mga naka-register yan sa software. Registered. Ang nag-govern yan si IANA. Yan yung nag-govern ng port registry. Kung magpaparegister ka ng port, i-justify mo sa kanila kung bakit kailangan i-register yung port na yun sa'yo. Yan. So, itong mga ephemeral port, usually ginagamit yan ng mga games, mga software, yan. Pero yung mga ports like 80, si web, si mail, SMTP, si POP3, incoming mail, mail server, incoming mail, outgoing, si port 21, FTP, si 22, SSH, 53, DHCP, yan yung mga well-known ports. Yan yung ginagamit ng mga protocol, mga services na known. So, naka-register yan.
para hindi siya pabago-bago or naka-define standard. So, ayun na tayo sa task natin. Then, yung last task natin is i-verify daw natin na yung port address translation natin is gumagana. So, yun. Yung last task natin. So, punta tayo sa lab. I-close ko na tong video na to. Since 30 minutes na. Close natin.